Ang katutubong panitikan ay bahagi ng pamana ng ating mga ninuno. Ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa araling ito, tatalakayin natin ang mga tula at karunungang bayan na pamana sa atin mula sa panitikang oral hanggang ang mga ito ay naisulat na sa mga aklat. Taglay ng panitikang oral ang mga karunungan o pagpapahalaga sa wastong asal. Halimbawa ay ang pakikitungo sa kapwa, pamilya at nakatatanda o kapaligiran at maging sa bayan. Karaniwang ding may sukat at tugma ang mga panitikang oral, kaya mas madaling naisaulo o natandaan ng mga ito ng mga tao at naisalin sa mga sumunod na henerasyon. Kabilang sa mga panitikang patula na karunungang bayan ay ang bugtong, sawikain, salawikain, at kasabihan. Isa-isahin natin ang mga panitikang patula. Simulan natin sa bugtong o riddle sa Ingles. Ang bugtong ay binubuo ng mga parirala o pangungusap at ito ay patalinghaga sa pagtukoy ng iba't ibang bagay. Sa panahon ng paglilibang, sinusukat ng bugtong ang husay at talino ng mga tao sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang pamumuhay. Kinakailangan ng malikhaing pag-iisip upang matukoy ang pinahuhulaan. Nagpapamalas ng pagkamasining at pagkamalikhain ng bugtong dahil ginagamitan ng talinghaga ang pagpapahula nito. Halimbawa ng bugtong ay, may isang balong malalim, punong-puno ng patalim. At ang sagot ay bibig. Ang susunod ay ang sawikain o idioma, idiom sa Ingles. Ito ay salita o grupo ng mga salitang naglalarawan sa isang bagay, sitwasyon o pangyayari sa paraang dituwiran o matalinghaga. Ito ay upang lalong maging masining o natatago ang literal na mensahe. Sa paggamit nito, maaring mabawasan ang dulot na sakit o kahihiyan ng ibang salita kung sasabihin ng tahasan. Halimbawa, balat sibuyas, na ang ibig sabihin ay maramdamin. Ang salawikain naman o proverb sa Ingles ay parirala o pangungusap na patula o patalinghaga na nagpapahayag ng aral o batayan ng wastong pag-uugali. Umaayon ito sa karanasan ng mga matatanda na ipinapahayag bilang payo o gabay. Ginagamit ito sa pangangaral sa mga kabataan. Halimbawa, kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Na ang ibig sabihin, kung ano ang ginawa mo sa iba ay siyang gagawin nila sa iyo. Ang kasabihan naman o saying sa Ingles ay ang mga parirala o pangungusap na patula na sumasalamin sa mentalidad ng mga mamamayan na sinasabing madalas sa araw-araw na buhay. Ito ay tuwirang pagsasabi ng mga saloobin o pangaral lalo na sa iba't ibang uri ng tao sa lipunan. Halimbawa, ang batang matalino nag-aaral ng husto. Madali itong intindihin dahil ito ay tuwiran ang pagkakasabi. Madalas malito ang mga tao kung anong pagkakaiba ng sawikain, salawikain at kasabihan. Ating alamin ang kanilang pagkakaiba sa mas madaling paraan. Simulan natin sa salawikain. Mahirap ipaliwanag ang mga salita. Iba ang kahulugan. Halimbawa, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Hindi maliwanag ang ibig sabihin ng mga salita dito. Kailangan ng mas malalim na pakahulugan upang ito ay lubos na maintindihan. Samantalang ang kasabihan naman ay mas madaling ipaliwanag. Kung ano ang salita, gayon din ang kahulugan. Gaya ng, ang may malinis na kalooban ay walang kinakatakutan. Madali itong intindihin, walang ibang ibig ipakahulugan ang mga salitang ginamit dito. At ang sawikain naman
ay mahirap ipaliwanag, ngunit ito ay maiksi lamang, binubuo ng 1 hanggang 3 salita. Halimbawa, itaga sa bato nang ibig sabihin ay tandaan. Ito ang mga sangguniang ginamit para sa araling ito. Maraming salamat. Mag-subscribe para mapanood agad ang mga susunod na aralin.